Hello and welcome ulit mga kaibigan sa You Shall Know the Truth. At ito naman po si Erwin Silva ulit ang inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan, meron naman kasing nakita akong video na sinasabi nila na ang Bible daw na may contradiction, especially sa Book of Mark, chapter 14 verse 25, and then sa Book of John in chapter 19 verse 14. So tingnan natin mga kaibigan yung kanilang explanation bakit sila nagka-conclude na mayroon tong contradiction. At atin naman 'tong mga kaibigan, pansinin at i-explain po, ng Biblia mismo, 'no? At ito po yung video mga kaibigan, inyo pong tignan. Watch this. What time was Jesus crucified? I don't know the time of day. Let's take a look at Mark 15, verse 25. Now was the third hour and they crucified him. Is that true or false? Yeah, true. Are you aware of what the third hour is? 9 a.m. according to my footnotes. Let's go to the next one. John 19, 14 through 16. So it says here, and about the sixth hour. If Jesus was crucified at 9 a.m. according to Mark, how could he be in Pilate's court at noon? Honestly, I was more prepped for the other argument. I would need to read into that. Okay. Do you see the contradiction? I see how it can be interpreted as contradiction, yeah. Okay. How else could you Yeah. interpret it? I would have to look into the context of it. What possible context would line these two up? That he would be in Pilate's court at noon and on the exact same day be crucified at 9 a.m. I think if he wasn't yet, he hadn't yet died. So they nailed him to the cross at 9, took him down, and then brought him to Pilate at noon? Possibly, or... Possibly. Mhm. Why would they nail him to the cross and then take him back down and then take him to Pilate to be crucified? They crucified him twice? No. So nakita niyo po mga kaibigan, na sabi daw nila, si Jesus Christ daw, na-nailed on the cross according to Mark ng 9 AM. Kasi po yung Jewish reckoning po ng time, hindi po kagaya natin ngayon, na kasi tayo is midnight to midnight tayo ngayon, which is not correct na yan, yung observation yan, that is the pagan observation of day, no? So ang totoo talaga sa Bible naka-record na sunset to sunset yung day reckoning, no? So yung diyan sa Mark chapter 14 verse 25, sabi diyan na, I think that is 15, Mark 15:25. Sabi diyan na yung third hour na yan sa atin ngayon is 9 AM. So yung 6 hour diyan is 12 AM noon sa atin ngayon. So sabi daw diyan sa Mark chapter 15, ito po tingnan po natin, yung ating presentation, yung kanilang ginamit na mga Bible verse, no? Ito po, and it was the third hour and they crucified him. So kaya sinabi ko kanina, yung third hour po diyan, so kung sa kanila 3 o'clock po 'yan, pero sa atin ngayon is 9 o'clock kasi po that is 9 o'clock in the morning po. Kasi po yung ating time reckoning kasi sa midnight, yung another day, no? So sa atin ngayon that is 9 o'clock. So sabi dito, na-crucified siya, third hour, 9 o'clock. So ito yung sinabi nila na may contradiction, no? And it was the preparation of Passover and about the 6th hour, and he said unto the Jews, behold your king. So si Pontius Pilate po ang nagsasalita niyan, no? Na behold your Jews, behold behold your king, no? Sabi daw niya. So dito nililitas pa lang si Jesucristo ng 6 hour. So sabi nila, so may contradiction na, no? So sabi ng babae naman doon sa video na nagkamali ka lang ng interpretation. So sabi daw ng lalaki doon, so ano pa ang iba pang dapat mong i-interpret diyan? So ito po, no. Kasi sa Bible kasi mga kaibigan, meron po kasing 4 gospel niyan. So sa 4 gospel na yan mga kaibigan, diyan po niyo makikita yung sagot sa tanong ng John 19:14, no? Huwag ka lang mag-stick sa ganitong verses na ito. Isang verse lang. Dapat po, halongkatin mo po yung 4 gospel. Kaya po may 4 gospel kasi kung ano yung mga question mo,
sa isang gospel, pumunta ka ng ibang gospel at meron diyan pong explanation. No, tingnan po natin mga kaibigan, kung ano talaga ang explanation nito. Bakit 6 hour po ang nakalagay diyan, no, na linitis si Jesucristo na sentence as death, no, sa crucifixion. Puntahan muna natin yung ibang gospel, no. Ano bang sabi nito sa gospel? May contradiction nga ba sila sa Book of Mark? So, tingnan natin mga kaibigan. In Matthew chapter 27 verse 45, ito pong pagkasabi. Now in the 6th hour there was darkness all over the land and unto the 9th hour. So ibig sabihin, 12 o'clock po, meron na pong eclipse doon hanggang 3 o'clock. No? So pagkatapos din dito yung mga kaibigan sa 27 po, verse 46 ng Matthew again. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, no? That is, say, my God, why thou hast forsaken me? So, ibig sabihin, namatay na po dyan si Jesucristo at the 3rd o 3 o'clock. No? So, wala pong na-mention dyan yung 3 o'clock o 9 a.m. sa atin ngayon. Kasi po, na-mention na po doon sa Mark. So, yung na-mention lang po dyan sa Matthew, yung crucifixion, yung 12 o'clock at saka 3 o'clock. Ngayon, punta naman tayo dyan sa Luke 23 verse 44, and it was the 6th hour again, no? Kagaya ng sinabi ni Matthew. And there was a darkness all over the earth until the 9th. So wala pong contradiction sa kanilang sinasabi, no? So dito rin sa Book of Luke, hindi rin po namin yung 3 o'clock, yung 3rd hour, which Christ crucifixion. Kasi dito sa 6 hours and the 9th hour, si Jesucristo nandiyan na po yan sa cross, no? At dito rin po sa verse 46 ng Luke 23, and when he had cried with a loud voice, Father, into thy hands I commend my spirit, no? And having this said thus, he gave up his ghost. So namatay na po siya in the 9th hour, 3 o'clock. So ano ngayon yung problema diyan sa John at saka sa Mark? John 19:14 at saka sa Mark 15:25. May contradiction nga ba yan? So, tingnan natin mga kaibigan na ano nga ba ang problema nito. Okay. Masasabi natin mga kaibigan, no, sabihin ko sa inyo na yung 6 hours pong yan, yung 6 hour, yung basis po niya ng pag-count ng oras, doon po sa pag-arrest kay Jesus Christ. No? From the arrest of Jesus Christ, that is midnight, and then bibilang ka po ng 6 hours, babagsak po yan ng alas 6 po ng umaga, and then idugtong mo yung 3rd hour ni John, which is 9 a.m. sa atin ngayon. So yan po ang chronological order ng hours na yan. So wala pong contradiction. Yung nag-interpret lang po at yung nagbabasa nito, meron pong contradiction sa kanyang mind. Kasi po hindi niya po binosisi ng maigi yung 4 na gospel na yun bago siya mag-conclude. So kaya ba nating patunayan na yung 6 hours na yan from the arrest of Jesus to sentence ng kanyang kamatayan? Okay, tingnan natin mga kaibigan, no? Dito kasi in Mark chapter 26 verse 42, dito po na si Jesucristo ay pumunta ng Gethsemane to pray, no? And he said, he went away the second time and prayed, saying, Oh my Father, this is the cup may pass away from me, except I drink it, thy will be done. So ito pong prayer ni Jesus Christ mga kaibigan, no? Second time na po to, second time na po to niya, no, na pray. So pumunta siya ulit doon sa mga apostles, sabi dito sa verse 43, and he came and found them sleep again, for their eyes were heavy. So ibig sabihin, masasabi natin na ito po ay midnight na po, no? Kasi po yung mga apostles talagang matutulog na talaga sila, no? Hindi na nila kaya yung kanilang yung ano ba yun, yung gabi, no? O sabihin natin na puyat, no? Hindi na nila kaya yung kanilang puyat, kaya matutulog na po sila. So 3 times po tong nangyari, yung pray ni Jesus Christ, no? At doon po sa Book of Mark, hanapin niyo lang diyan yung prayer na yan, no, sa Book of Mark. Nasabi po diyan na yan pong prayer ni Jesus Christ
is 1 hour po yan. Ibig sabihin, kung 3 times itong nangyari, no, itong prayer na ito, ibig sabihin 3 hours po yung prayer na yan. No? So, pag inyo pong nakita mga kaibigan, no, sa Passover, no, o kung sa Last Supper, wala naman pong nakalagay, no, kung kailan natapos yung Last Supper na yon, no? So, based on sa ganitong nakikita natin, no, sa Matthew chapter 26 verse 43, malalaman mo talaga na that is midnight na po, hating gabi na po 'yan. So, dito sa book of Matthew, Mark, no, mababasa natin na hindi enumerate ni Matthew and Mark kung ano talaga yung prayer ni Jesus Christ, no? So, dito sa book of John chapter 17 po, makita mo po diyan yung detalye ng prayer ni Jesus Christ, no? So, dito po sa book of Mark and Matthew, nitong pangyayaring ito, na 3 times daw si Christ nag-pray, hindi mo po mababasa dun sa book of John. Hindi na po na-record ni John yun kasi po meron ng Gospel of Mark and Matthew. So, hindi nila kinakailangan i-written pa dun, no? So, yung nilagay na lang ni John dun, yung ah, prayer ni Jesucristo, no? So, dito rin mga kaibigan, no, pagkatapos ng prayer ni Jesus Christ doon sa book of John 17, hindi po ni John ipinakita kung paano inaresto si Jesucristo. Kung ano pa ang mga nangyayari during that arrest, no? Basta na lang pumasok na lang dun yung story ni Judas at saka hinuli na lang si Kristo, no? Wala pong ano pang event, no, na pinakita dun. Pero kung babasahin mo po yung book of Mark, Luke, and Matthew, no, makikita mo po diyan yung mga pangyayari kung ano pa ang mga nangyari during that arrest, no? So, nagsabi si Jesucristo na, "Sino ba yung hinahanap niyo?" So, I think that is 3 times niyang sinabi. Sabi ng mga nag-arrest sa kanya, "Jesus of Nazareth." Kasi po hindi po nila kilala si Kristo, no? Hindi nila kilala si Kristo kung sino si Kristo. 'Yun, makikita mo po dun, may time consuming na po dun, no? At makikita niyo po mga kaibigan, no, before siya pinusasan at hinuli, may nangyari pa po. May pag-aaway pa pong nangyayari. So, kinuha ni St. Peter yung kanyang, knife at saka, ginuhit, inano niya po yung tinga ng isang soldado dun, no? So, it took time pa rin po yun, no? May time ano pa rin yun, tumatakbo po yung time dun, no? So, pagkatapos nun mga kaibigan, no, si Jesus Christ, dinala doon kay Anas, no, the father-in-law of Caiaphas. So, nag-usap-usap pa sila dun. So, hindi natin alam kung ilang oras yung usap-usap nila dun, no, ilang minuto, no? And then, dinala siya kay Caiaphas. So, hindi din natin alam kung ilan po ang time na sinabi dun ni Caiaphas, no, yung kanilang conversation dun. So, sa travel pa lang kay Anas, and then conversation, travel papunta kay Caiaphas, and then conversation, and then travel naman papunta kay Pontius Pilate, and then conversation, travel naman po papunta naman po doon kay King Herod, and then conversation. Pagkatapos nun, doon na po mga kaibigan na na-record sa Book of Luke and Matthew and Mark na yung kahit po sa Book of John na-record din na the cock crow, no? So, ibig sabihin po, umaga na po yun mga kaibigan. And then, hinatid siya ulit doon kay Pontius Pilate, no? Marami pa pong conversation ang naganap doon. So, ibig sabihin, yung 6 hours po diyan mga kaibigan, from the arrest of Jesus Christ, papunta po doon sa kay Pontius Pilate na declaration that Jesus Christ was crucified. So, wala pong mali dito sa John chapter 19 verse 14 at saka sa Luke chapter 15 verse 25. Kasi po, yung John 19:14, yung 6 hour John came from the arrest to declaration of Pontius Pilate. While kay Mark po, from declaration of Pontius Pilate to crucifixion. So, yung mali lang po diyan mga kaibigan, yung taong nag-interpret mismo.
hindi niya hinayaan na ang Biblia mismo ang mag-interpret. Kaya po ito po yung mali natin mga kaibigan, no? Kung meron po kayong question about sa inyong nababasa, huwag niyong i-interpret by your own. Leave it to the Bible itself. Let the Bible interpret and answer your question. So there was no contradiction. Yung contradiction lang po dyan, yung mga taong nagbabasa ng Biblia at hinahanapan lang ng mali yung Bible, and din sasabihin nila merong contradiction. Yung conclusion nila, ang Bible ay hindi na po. The Bible was not be trusted. Yun na lang po yung conclusion nila. But, if you put in your heart na gusto mo talagang malaman kung ano yung talaga yung totoo, so ask for the Holy Spirit to guide you to interpret the Bible itself. Sana po makatulong po 'to sa inyo mga kaibigan, sa mga katanungan na nakikita niyo diyan sa internet, no? At para po 'wag po tayong malinlang ng mga taong ito, no? Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.